Mga kababayan, sobrang dami hong tao ngayon dito sa Quirino Grandstand, Manila. Umaabot daw po ito ng 1.2 million ayon sa PNP na dumalo dito sa Iglesia ni Cristo Peace Rally o INC Peace Rally na tinatawag nila. Mayroon silang panawagan po sa ating mga taga-gobyerno na ito nga'y problema ay lutasin, huwag palakihin, pagkakaisa, hindi pamumulitika, mamamayan ang unahin, huwag ang sarili, bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan, magkaisa, huwag mang isa, kapakanan ng tao ang isulong, serbisyo, huwag sariling benepisyo. Ito ay calling sa ating gobyerno na itama ang lahat ng kanilang ginagawa. Yan po, dahil po sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno ngayon, kailangan po natin ng pagkakaisa. Sobrang dami ng tao. News Update. Inhatid namin sa inyo ang pinakabagong balita kaugnay ho sa mga nagaganap sa National Rally for Peace na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng bansa. Nakarating na po sa Quirino Grandstand ng mga taga Southern Metro Manila na makikiisa sa National Rally for Peace. Sumakay po sila sa LRT mula Divisoria hanggang UN Station at naglakad papunta sa nasabing pagtitipon. Detalye, may live report mula kay Prisco Marquez. Prisco? Sa kasalukuyan ay patuloy pa din ang pagdating ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang lugar, mula sa UN Station, patungong Luneta, patungong Quirino Grandstand. Sinisikap rin nila na mga dadalo sa National Rally for Peace na hindi makaperwisyo sa karamihan sa kanila na maging malinis, mayroon silang mga dalang trash bag, nagiging maayos din ang pagdating nila patungo sa Quirino Grandstand. Samantala naman ay patuloy naman ang pag-aasikaso ng mga SCAN members sa daloy ng trafficker dito sa kahabaan ng P. Burgos patungong Calao. Live mula rito sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa National Rally for Peace, special coverage, Prisco Marquez. Matatag, matapang, matapat. Salamat, Prisco Marquez. Samantala, pinag-aaralan po ng Philippine National Police na magpatupad ng signal jamming sa idinaraos ngayon na National Rally for Peace sa Quirino Grandstand. Ayon sa PNP, layon nitong masiguro ang kaligtasan ng mga dumadalo sa pagtitipon. Tiniyak rin ng PNP ang pagbibigay ng seguridad ng mga tauhan nilang nakadeploy sa paligid ng Quirino Grandstand. Una nang inihayag ng PNP na wala naman silang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng nasabing peace rally. Pansamantala namang isinara kaninang umaga ang bahagi ng North Luzon Expressway dahil po sa National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Ang NLEX Harbor Link R10 exit ramp ay isinara dahil sa tuloy-tuloy na pagdagsa ng ating mga kababayan sa Quirino Grandstand at halos masakop na ng mga ito ang R10 Road at Mel Lopez Boulevard. Ang mga apektadong motorista ay pinadaan sa NLEX Harbor Link C3 exit at NLEX Harbor Link Dagat-Dagatan exit. Nangako po naman ang Philippine National Police na papangalagaan at poproteksyonan nito ang karapatan at kaayusan sa mga lugar na pinagdarausan ng National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, nakipag-ugnayan ng PNP sa mga organizer ng National Rally for Peace para sa maayos na pagpapatupad ng daloy ng trapiko. Gayun din ang paglalatag ng crowd control measures at deployment ng mga pulis sa mga strategic areas. Tiniyak din ni Marbil na handa ang PNP para magpatuloy na maayos at mapayapa ang rally. Anya, sanay ang mga tauhan sa mga ganitong uri ng kaganapan kaya't walang dapat ipag-alala ang publiko dahil tiyak namang pangangalagaan ng PNP ang kanilang mga karapatan. Sa Iloilo City naman, kahit po inuulan, tuloy ang pakikiisa at kagalakan ng mga dumadalo sa National Rally for Peace. Bitbit po nila mga placard na pawang nagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Detalye mula po kay Aileen Palawan. Aileen?
Magandang hapon po sa inyo at sa mga taga-subaybay po natin. Hindi nagpahadlang sa ulan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ginawang National Rally for Peace dito sa Freedom Grandstand sa Iloilo City. Ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang probinsya sa Western Visayas ay masayang nakigalak sa mga programa na inihanda ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sa mismong stage ng Freedom Grandstand. Maaga pa lang ay nagtungo na ang mga kababayan natin, bitbit ang kanilang mga placards na naglalayo na ipahayag ang mithiin para sa kapayapaan ng bansa. Sa kabila ng masamang panahon ay patuloy ang saya at galak ng mga kababayan natin sa isinulong nilang National Rally for Peace. Live mula rito sa Iloilo New Freedom Grandstand sa Iloilo City para sa National Rally for Peace Special Coverage, Eileen Kizia, Palawan, matatag, matapang, matapat. Kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan, Eileen, sa Iloilo? May umuulan pa ba? Ngayon ay hindi na po umuulan. Pabugso-bugso lang po yung ulan po dito ngayon. Okay, maraming salamat. Eileen, Palawan, mula po sa Iloilo City. Sa Legazpi City naman, dyan po sa Albay, nananatiling maluwag ang trapiko sa gitna ng patuloy na pagdagsa ng mga dumadalo sa National Rally for Peace. Patuloy po ang pag-iikot ng mga pulis at mga K9 dogs para magbigay seguridad sa pagtitipon. Nandun naman ang ating correspondent, si Donya Canieva. Donna, magandang hapon. Ito hindi politika, bayan ang asikasuhin, magkaisa para tumatag ang bansa kapag na nagtao ang isulong. Ilan lamang yan sa mga panawagan ng ating mga kababayan dito sa Bicol Region na hindi alintana ang ulan at malakas na hangin. Maipahayag lamang ang kanilang damdamin at pakikipagkaisa sa National Rally for Peace na kasalukuyang isinasagawa ngayon sa buong bansa. Samantala, normal pa rin ang daloy na trapiko sa mga pangunahing kalsada dito sa Legazpi City sa Albay sa kabila ng pagdagsa ng ating mga kababayan na lumahok sa nasabing pagtitipon. Bagamat yung mga kalsadang papasok ng Sawangan Park kung saan ginagawa ang pagtitipon, nagkakaroon ng pagbigat o pagpigil ng daloy na trapiko dahil sa rami ng sasakyan na tuloy-tuloy pa rin ang pagdating. Nakahanda naman ang pulisya, katuwang ang iba pang mga force multiplier tulad ng Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at katuwang din ang Scan International sa pagpapatupad ng kaayusan sa venue. May mga nakadeploy na rin na mga K9 dogs na nag-iikot para naman sa seguridad ng mga dumadalo sa nasabing pagtitipon. Sa ipinalabas na advisory ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na permado ni Acting Governor Glenda Bongao, suspindido ang face-to-face classes ngayong araw sa buong lalawigan. Habang hinikayat naman ang work from home arrangement dahil sa mga posibleng kakulangan ng sasakyan na inartila ng mga dumalo sa rally. Pati na rin para makaiwas sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa volume ng sasakyan na nandito ngayon sa lalawigan. Mula rito sa Sawangan Park sa Legazpi City, Albay, para sa National Rally for Peace Special Coverage. Ako si Donna Canieva, matatag, matapang, matapat. Donna, kanina nung huli kang mag-report sa amin ay umuulan pa. Kumusta naman sa mga sandaling ito? Nananatiling makulimlim ang panahon at may panaka-naka pa rin pag-uulan. Sana po ang nararanasan dito at inaasahan nga na maghapon talagang mararanasan ang pag-ulan dahil na rin sa Spearline. Okay, maraming salamat Donya Canieva mula po sa Legazpi City, dyan po sa Albay. Punta naman po tayo sa Davao City. Punong-puno na daw po ang San Pedro Square na mga dumadalo sa National Rally for Peace. Pero mas tiwasay naman ang pagtitipon at bantay sarado ng mga otoridad. May report si Odessa Cruz. Odessa? Kuyang Nelson, full pack ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang mga kalsadang nakapaloob sa San Pedro Square dito sa Davao City kung saan matiwasay na ginaganap ang National Rally for Peace na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Madaling araw pa lamang ay makikita na sa mga kalsada ang tuloy-tuloy na linya ng mga taong patungo sa Rizal Park, ang rally site dito sa Davao City. Kanya-kanyang bitbit ng kanilang pagkain at hanap ng kanilang mauupuan na parang nagpipiknik ang ating mga kababayan, dala ang mga mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa para sa ating bansa. Nasa 300,000 katao ang estimated crowd ng mga dumalo sa National Rally for Peace dito sa Davao City.
Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagdating ng tao sa venue. Katulad ng iba pang mga rally sites sa buong bansa, tatagal hanggang alas 9 ng gabi ang National Rally for Peace dito sa Davao City. Samantala, patuloy pa rin nagbibigay ng seguridad ang higit 1,800 na mga security personnel na ipinakalat ng pamahalaan lokal ng Davao City para sa mga kababayan nating mapayapang nagtitipon dito sa Davao. Mula dito sa San Pedro Square sa Davao City, ako si Odessa Cruz para sa National Rally for Peace Special Coverage. Maraming salamat, Odessa Cruz, live mula po sa Davao City. Sa Puerto Princesa City naman, pagkakaisa ng mga Pilipino at kapayapaan ng bansa ang isinusulong at panawagan ng mga dumadalo ngayon sa National Rally for Peace. Pero bago ang programa, nagsagawa muna ng motorcade at matapos ito, naglakad na po ang mga delegado patungo sa lugar ng pagtitipon. Report mula po kay Ryan Periol. Ryan? Magandang hapon, Nelson. Pagkakaisa para sa kapayapaan, yan ang nais ng bawat isang Pilipino sa ating bansa. Kaya dito sa probinsya ng Palawan ay nakipagkaisa ang mga kababayan sa isinagawang National Rally for Peace na ibinao sa Don Pedro Vicente Park, Puerto Princesa City ngayong araw, Lunes, 13 ng Enero. Masayang-masaya rin ng mga kababayan natin ngayon na nakipagkaisa sa isinagawang aktibidad. Ang layunin ng National Rally for Peace ay para sa kapayapaan ng bansa at pagkakaisa ng mga Pilipino. Live mula rito sa Don Pedro Vicente Park, Puerto Princesa City, Palawan, para sa National Rally for Peace Special Coverage. Ryan Periol, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Ryan Periol, mula po sa Puerto Princesa City, dyan sa Palawan. So yan po mga kababayan ang balita natin dyan. So ano po masasabi nyo dito sa rally na ito? Sana nga po talaga na magkaisa na po tayo sa mga panawagan na ito ay calling na sa ating gobyerno na for peace, pagkakaisa, maging na tayo, dapat na gawin ang dapat nararapat gawin nila sa gobyerno. Gampanan. Yun lang po mga kaibigan, mga kababayan, mag-comment lang po kayo at mag-share sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.